pagpapatuloy po ng palatuntunan kay Engineer. Congrats po ba? Pinapakito Cliff. Ako, gusto ko pong bumati ng happy 128th Independence Day sa ating lahat at sa buong Pilipinas. So siguro before tayo formally start, magbibigay lang ako ng kaunting mensahe bilang pangbungad natin ngayong Independence Day. Para sa ating mga nanutunay, mahirap maramdaman na malaya tayo. Hirap na sabihin na malaya tayo kung kunwari ang bukad sa mga balita, di ba minsan po nakaka-dismaya. Minsan mapapatanong talaga tayo kung malaya na ba talaga tayo. Pag nanonood tayo ng balita, minsan nakaka-dismaya na lang. Yung iba, imbes na mag-focus sa trabaho, gumawa ng batas, nag-aaway-away. Habang yung ibang mga Pilipino natin naghihirap. Nag-aagawan sa pwesto habang may nabibigat na investigasyon tulad ng flood control standard. Habang abala sila mag-away para sa kapangyarihan, ang daming Pilipino ang nagdurusa. Nandiyan yung mga biktima ng linggol at baha na naghahanap pa rin hanggang ngayon ng matitirhan at tulong. Nandiyan ang mga pamilyang hirap na hirap ang pagpupulong sa inflation. Yung todo kayod ka pero ubos na yung sako ng mahal ng bigas at iba pang mga bilhin. To be truly free means having critical thinking. Hindi ka basta-basta naniniwala sa mga fake news sa Facebook. Ang laban na to ay hindi natin dadaanin sa dahas. Dadaanin natin ito sa paliging mulat. Sunod na magsasalita sa atin, si ating SK Chairperson, Jago Castañeda. Palakpakan po natin. Po, magandang umaga po sa inyo lahat. So, maligayang araw ng kalayaan. Ngayong ika-12 ng Hulyo, buong puso natin ginugunita ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ang araw na ipinaglaban at ipinahayag ng ating mga bayani ang kalayaan ng sambayan ng Pilipino. Hindi naging madali ang landas tungo sa kalayaan. Maraming buhay ang inialay at maraming pagsubok ang hinarap ng ating mga ninuno upang ipaglaban ang mga dignidad at kasarinlan ng ating bansa. Dahil dito, nararapat lamang na ating pahalagahan at ipagpatuloy ang kanilang mga hadikain sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at responsableng kabataan. At kinatawa ng kabataan, naniniwala ako na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nagsusukat sa pagiging malaya ng isang bansa, kundi sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa bawat isa upang maabot ang kanilang mga pangarap. Maipahayag ang kanilang mga saloobin. Patuloy po natin isinusulong ang mga programang nakatuon sa edukasyon, sports, leadership, skills enhancement, kalusugan, at iba pang mga proyekto na magbibigay inspirasyon at naghahanda sa ating mga kabataan. Sama-sama nating itaguyod ang isang komunidad na may pagkakaisa, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Bilang mga kabataan, tayo ang pag-asa ng bayan at tayo rin ang magiging tagapagpatuloy ng mga pangarap na ipinaglaban ng ating mga bayani. Mabuhay ang kabataan veterans, mabuhay ang kabataan Pilipino, maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Good morning, brother. Salamat po, SK Jago. Ngayon naman po, tatawagin ko na ang pinakamaganda. Ay, tumayo na siya agad. Pinakamaganda, pinakamabait, pinakamapagbigay nating Kapitana Joy Landini. Muntik ka na ito. So isang magandang araw po, isang mapagpala at makasaysayang umaga sa inyong lahat. Mga katuwang ko sa pag-unlad, aking mga minamahal na kabarangay. Muli po, magandang umaga sa ating masisipag na mga kagawad ng barangay. Nandito po sa piling po natin, Kagawad Anghiner, Kagawad Puluan Hati, Kagawad
Jessie Morata, Kagawad Bobot Lichao po, Kagawad Yes. na po dito. Kagawad Marcos Pares, Kagawad Ray Arienda, Kagawad Lynn Alumuyungin, at Kagawad Ray Arienda. Sa ating SK Chairperson, si SK Diego Castaneda, at mga opisyal ng kanyang sangguniang kabataan, sa mga lupong tagapangayapa, sa ating mga nagtiting na barangay tanod, mga barangay staff, mga street sweepers, at higit sa lahat, sa mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng ating barangay, isang maligayang araw ng kalayaan sa aming lahat. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng paggunita o bahagi ng ating tradisyon. Tayo ay narito ngayon upang balikan ang ating pagkakakilanlan. Nakakataba ng puso na makita ang bawat isa sa inyo mula sa ating mga bagets. Palakpakan mo natin mga bagets natin. Hanggang sa ating mga kabataan. Nandito po sila. Palakpakan natin ang ating mga kabataan. Ang inyong pagdalo ay patunay na buhay ang pagmamahal natin sa ating komunidad in particular at sa ating lupang Sinilangan in general. Bilang inyong punong barangay at bilang isang ina, ate, tita ng komunidad ito, isang malaking karangalan ang tumayo sa inyong harapan upang ipagdiwang natin ang kalayaan ng ating bansa sa ilalim ng isang napakahalagang tema. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kapag narinig natin ang salitang kasaysayan, madalas na ang pumapasok sa ating mga lumang aklat, mga bayaning nakaukit sa mga monumento, o mga digmaang naganap daang taon na ang mga nakalipas. Tunay nga na utang natin ang ating kalayaan sa dugo, pawis at sakripisyo nina Dati Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gabriela Sila, at ang libo-libong Pilipino na hindi natakot lumasa sa ating bansa. Subalit bilang inyong punong barangay, nais kong ipaalala sa inyo ang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento natin sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ng buong Pilipinas ay nasasalamin sa kasaysayan ng ating sariling barangay. Sino ba ang mga bayani ng modernong panahon? Tayo ay sumusulat ng sarili nating kasaysayan dito sa atin. Pinapatunayan natin na ang dugong magiting ng ating mga ninuno ay patuloy na nananalaytay sa ating mga ugat. Noong ikalabing-dalawa ng Hunyo taong 1898, ibinagaybay ang ating watawat sa Kawit Cavite bilang simbolo ng paglaya mula sa mga dayuhang nananakot. Nakamit natin ang kalayaang pisikal. Subalit sa makabagong panahon, ano nga ba ang kahulugan ng kalayaan para sa isang ordinaryong pamilya dito sa ating barangay? Ano nga ba?